Magandang gabi po sa ating lahat, sa kapatiran, Brother Willie. Ako po si Janine Crisel Ebora. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na may kapal at kay Jesus Christ na ako po ay gumaling sa gallstone. Naging successful po ang operation. Nakakaramdam na po ako ng kagaling at kalakasan sa aking katawan. Patuloy po ang aking pagbalik sigla ng katawan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Brother Willie, sa mga pray over at efforts nyo pong ginawa para sa akin. Dahil po diyan, ako po ay babalik na po sa trabaho at makakapagturo na po sa isang linggo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers dito po sa ating programa Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa Facebook Live po ngayon, wala po tayo ngayong live streaming sa YouTube dahil meron pa rin po tayong na-encounter na problema. Simula po noong magkaroon po ng lindol, yung po nakaraang linggo, dito po sa ating lugar, sa Plaridel, Bulacan, hindi po maayos yung ating connection sa YouTube. Kaya po sa kasalukuyan ay dito po tayo sa Facebook live streaming mapapanood ng ating mga viewers. Sana yung mga viewers natin sa YouTube, dito po tayo subaybayan. Dahil nga po sa ating nararanasan na problema sa live streaming po sa YouTube. Wini-welcome po natin ngayong gabi ng Martes, August 2, 2022. Ang ating mga viewers sa Facebook Live, meron po ngayong 20 sa kasalukuyan ang mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page na ito, paki-like nyo po ang ating Facebook page, Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, at paki-share nyo na rin po sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Itong ating Bible study ay atin pong ipag-anyaya, ipag-imbita po natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, mga kakilala, para sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay makasama po natin sila. Okay po, sa ating mga viewers, sa mga bago pa lamang po, ang ating pong mga schedule ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, kung saan
ay sumasagot po tayo sa mga katanungan na ipinapadala ng ating mga viewers. Pagka naman po linggo, ang ating pong programa po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kung saan naman ay meron po tayong nakahandang paksa na topic series na ating pong ipinaglilingkod sa ating mga taga-subaybay. At sa gabi pong ito ay atin na pong ipagpapatuloy ito pong ating naputol na topic series dito po sa ating programa. Kung natatandaan niyo po itong nagtanong sa atin, nagpakilalang Chong, ito po, babasahin ko po ulit. Pastor, sana po matalakay po nyo, ano po ba ang tamang pagbibigay o pagkakaloob ng mga Kristiyano? Ano po yung first fruit na pagkakaloob, yung sa ikapu at kaloob at iba pa? Ito po, kung natatandaan po ninyo, ay mga buwan po ng Hulyo. Itong nakaraang July ng ating pong umpisahan na sagutin ito pong tanong na ito ni Chong. Ano po ito, ginawa na rin po nating topic series. Kaya labang po dahil nga po may mga pangyayari po na naganap itong mga nakaraang araw. Nagkaroon po ng malakas na paglindol dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya po meron tayong ginawa po na pag-aaral tungkol po doon sa lindol. At marami naman po ang naliwanagan, marami naman po ang na-bless doon po sa ating paksa na yon at tinalakay tungkol po sa earthquake, tungkol sa lindol. Hindi pala tama na basta natin sasabihin na pagka may kalabidad na nangyari kagaya po ng lindol, yan, act of God agad. Na sa Diyos natin ibibigay ang kredito. Ang Diyos ang iisipin natin na nasa likod ng nangyaring paglindol kung saan ay may mga namatay, may mga nasawi, may mga nawasak na sira na mga ari-arian. May mga may mga nag-message po sa atin at sila nga po yung nagpapasalamat na nabigyan po natin ng pagkakataong matalakay yung tungkol sa lindol. Brother Willie, very informative yung naging pagtalakay tungkol sa lindol. Kasi kami, ang aming buong paniniwala, basta lumindol, ang Diyos ang may kagagawa dahil yun ang naituro sa amin ni Brad Eli. Yan po yung mga messages na tinanggap ko nitong mga nakaraan. Dahil si Brad Eli agad ang itinuturo pagka lumilindol, nagagalit ang Diyos. At ang Diyos ang may kagagawan ng mga paglindol. Mabuti na lamang, Brother Willie, at binasa mo sa Biblia na meron palang mga kalamidad kagaya ng lindol, ang nasa likod ay ang dyablo o si Satanas. Dahil nga po si Satanas po ang dyablo, mga magulang at mga kaibigan, siya po ang ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo na mamamatay tao. Tama po ba? Sa Juan 8:44, sinabi ng ating Panginoong Hesus,
sa kanyang mga kausap, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. Ang dyablo, si Satanas, ang mamamatay tao. At bukod sa pagpatay, si Satanas o ang dyablo, siya rin po yung binabanggit ng Panginoong Hesus dito po sa Juan. Sa 10 at 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang ipinapakilala po rito ng ating Panginoong Hesukristo na magnanakaw, yun din po yung pumapatay at pumupuksa. Si Satanas o ang dyablo po yan. Nagkakaintindihan po. Sa mga kasama po natin ngayong gabi, naintindihan niyo po ba kung sino po yung magnanakaw na pumapatay at pumupuksa? Si Satanas ang dyablo. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, ako'y naparito upang sila, yun pong mga tupa, magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi po ba itong nangyaring malakas na paglindol at patuloy pa rin pong may mga paglindol dyan po sa gawing Ilocos region na yan. Diyan pa rin po sa may Abra. Yun nga pong ating mga kababayan ay kaawa-awa dahil hindi po sila hindi sila mapanatag dahil may mga aftershocks pa rin na nangyayari. Kaawa-awa po yung ating mga kababayan na umiiyak sila dahil yung bahay na talaga namang pinaghirapan nila na maipatayo, halos patapos na at milyong piso na rin po ang nagastos. Dahil po sa paglindol na nangyari, bumagsak, nagiba. Umiiyak po yung napanood ko sa television dahil lahat daw ng kanyang inipon, pinaghirapan niya sa abroad para makapagpatayo ng bahay sa isang iglap ay gumuho yung bahay, nawasak. Tapos yung sasakyan ay nabagsakan din. Tapos meron ding mga buhay na nasawi. Sino po ang dapat nating makita na nasa likod ng ganyang kalabidad na yan? Hindi po dapat ang Diyos ang ating ituturo dyan. Tama po ba? Yung ating mga kasama po ngayong gabi, naintindihan niyo po ba? Ang ating Panginoong Hesukristo na parito para magbigay ng buhay, para bigyan ng kasaganaan ng mga tao. Yung mga sumasampalataya sa Kanya. O ngayon, meron namang kaaway ang Diyos. Yun nga ang dyablo, si Satanas. Ang gustong gawin ng dyablo ni Satanas ay pagnakawan ng mga tao, patayin sila at puksain. Nagkakaintindihan po. 25 na po ngayon ang ating mga viewers dito po sa Facebook Live. Kung pwede po sa mga narito sa Facebook, paki-share nyo lang po itong ating Bible study ngayon para po marami po ang makinabang dito po sa ating pinag-aaralan. Marami po matuto. Dapat po, tingnan natin kung mayroong nangyaring kalabidad, may nangyaring lindol. Tingnan natin, meron bang
mga buhay na nasawi, may mga namatay ba? Kasi sa Biblia po, meron din pong mga naulat na lindol. Pero dahil yung lindol ang Diyos po ang nasa likod, wala naman hong na disgrasya, wala naman hong napahamak. Kagaya nga po noong binasa ko po sa inyo nung nakaraan. Nabilanggo itong sina Apostol Pablo dun po sa Gawa 16. O ngayon, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang nangyari po, nakalabas ng bilangguan itong sina Apostol Pablo at dahil po doon sa pangyayari na yon, yung bantay ng bilangguan po ay natuto po na magbalik loob sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nabautismuhan yung bantay ng bilangguan, pati yung kanyang pamilya. Amen. Yung binabanggit ko po, kayo na po magbasa. Ulit-ulitin nyo po yung pangyayari sa 16 ng Gawa sa 25 hanggang 33. Diyan nyo mababasa po yung nangyaring paglindol. Nasa bilangguan sina Apostol Pablo, dahil po doon sa paglindol na yon, wala naman pong preso, wala naman pong bilanggo na namatay, nasawi dyan sa lindol na yan. Ano po kasi, kagagawa ng Diyos yung lindol na yan. Maganda po ang naging resulta. Nakalabas ng bilangguan sina Apostol Pablo, tapos yung bantay ng bilangguan, pati yung kanyang pamilya po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen! Nagkakaintindihan po ba? Yun po yung yung mga natanggap natin na mga messages. Brother Willie, salamat po doon sa na-share mo na yun sa amin. Lalo po doon sa yung sa dagat kung saan ay nakasakay sa daong ang Panginoong Hesukristo at yung kanyang mga alagad. Tapos mayroong nangyaring malakas na bagyo, tapos malaking mga alon ng dagat. Yun pala, lindol pala yun yung tempest. Yung tempest sa English ay seismos sa Greek, na ang kahulugan earthquake, sa ilalim po ng dagat yun. Tama ka, Brother Willie. Si Satanas ang may kagagawan noong na yon. Yung nangyari na yon na yung nasa Mateo sa 8:24, malakas na bagyo ang nakasulat. Sa English naman tempest. Noong atin pong kunin ang kahulugan noong tempest. Doon po sa Greek ay seismos. Ang ibig sabihin po ay earthquake. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama po ang nagpalindol para yung daong lumubog at malunod ang mga nakasakay doon sa daong, si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. Kasi sinaway ni Jesus Christ po yung yung malakas na hangin yung malalaking alon, umayapa yung dagat. Hindi po pwede na ang Diyos Ama po ang may kagagawan nun. Tama po ba? May kausap po ba ako ngayong gabi? Pwede ba namang ang Diyos ang may kagagawan noong seismos na yon, noong earthquake na yon, para yung dagat ay magkaroon ng malalaking alon para palubugin yung daong, para malunod ang mga nakasakay sa daong.
Sino po yung may pagtatangka sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad? Hindi po ba si Satanas? Hindi po ba ang dyablo? Tama po ba? O kaya nga, doon po sa ating naging pagtalakay nung nakaraan, marami naman po yung mga nagpasalamat. Sabi ko, ano po yun? Kaloob po yun ng Holy Spirit sa atin. Yung unawa na yun, para tayo naman po matuto sa mga nangyayari dito po sa ating kapaligiran, na kung meron man pong ganyang kalabidad, kagaya ng lindol, wag po tayong makasama na doon sa marami na kapag may nangyayaring mga ganyan na masasamang pangyayari, ang Diyos ang ating naiisip na may kagagawan. Yun nga po yung aking na oobserbahan lang. Pasensya na po sa ating mga viewers na mga Katoliko. Kung meron pong mga Katolikong nanonood sa atin, wag mo kayong magagalit po sa akin, wag mo sasama ang inyong loob. Ito po kasi naobserbahan ko lang. Bakit po pagka magaganda yung nangyayari, ang maraming mga tao, ang kanilang alam pasalamatan, kagaya po dito sa amin, sa Bulacan. Marami po ritong mga bukid, maraming magsasaka dito po sa Bulacan. Merong patron ang mga nagbubukid, ang mga magbubukid. Ang patron nila, si San Isidro, Labrador. Dito po sa Pulilan, pagka piyesta ni San Isidro, yung mga kalabaw, pinipicture pa po yan sa mga balita na lumuluhod po mismo yung mga kalabaw sa harap ng simbahan ng Pulilan dahil nandoon po yung patron, yung imahe, bulto ni San Isidro Labrador. Bakit po sila nagpiesta, nagpapasalamat kay San Isidro Labrador? Kasi dahil sa magandang ani. Pagka masagana ang ani sa bukid, tayo'y magpasalamat, magpiesta tayo, magpasalamat tayo kay San Isidro Labrador dahil sa masaganang ani. Tama po ba? Ngayon, ang nangyari po nung sumunod na taon, yung mga pananim sa bukid, mayroong dumaan na malakas na bagyo, nasalanta, nasira yung mga pananim sa bukid, yung mga palay, talagang dinaanan ng malakas na hangin, talagang buwal. Ito na yung mga magsasaka, nag-usap-usap, magkukumpare, pare, wala tayong magagawa, wala tayong aanihin ngayon, tayo lugi. Kasi kalooban ng Diyos yan . Hello? 35 na po yung ating mga viewers sa Facebook. Napansin niyo po ba yung pag-uusap ng magkumpare ng magsasaka? Pare, ngayon ay lugi tayo ngayon dahil nasira ang ating mga pananim na palay dahil dito sa malakas na bagyo. Sabi ko, pare, talagang ganyan. Wala tayong magagawa. Kalooban ng Diyos . Napansin niyo po ba yung aking gustong bigyan ng pansin? Bakit? Noong masagana yung ani sa bukid, nagpapasalamat ang marami kay San Isidro Labrador. Bakit naman noong binagyo yung bukid,
nasira yung mga pananim na palay, nalugi yung mga magsasaka. Ang sinasabi, wala tayong magagawa, kalooban ng Diyos. Bakit pagka masama yung pangyayari, sa Diyos natin kinakarga? Nagkakaintindihan po ba? Kaya ang sabi ko, kung mayroong mga nanonood sa ating mga Katoliko, huwag pong sasama ang loob. Sana po, timbangin po niyo yung sinasabi ko. Ganyan po ang nangyayari. Kahit walang kinalaman ng Diyos sa mga masamang pangyayari na yan, ito ngayon ang nangyayari na lang na ang Diyos ang ituturo. Kaya yung mga tao po na talagang mahina ang pananampalataya o talagang walang pananampalataya, sa Diyos po ngayon nagagalit. Ang Diyos ang sinisisi. Tama po ba? Samantalang hindi nabibigyan ng pansin ng marami na meron palang kaaway ang Diyos, ang dyablo, si Satanas, na ang palaging hinahangad sa ating mga tao, yung tayo po ay maperwisyo. Na tayo po'y pagnakawan, tayo po'y patayin, tayo po ay puksain. Tama po ba? Ayan, yung ating 32 na nasa Facebook Live. Wala po tayo ngayon sa YouTube Live dahil meron pa rin po tayong problema sa live streaming sa YouTube. Kaya dito lamang po tayo ngayon napapanood sa Facebook. I hope yung binibigyan ko po ng punto matanggap noong ating mga taga-subaybay na dapat matutunan na po natin timbang-timbangin ng mga pangyayari dito po sa ating kapaligiran. May nagtanong nga sa akin, Brad Willie, ang COVID-19 na yan, yung monkeypox na yan, ang Diyos ba ang nasa likod diyan? Hindi. Bakit naman ang Diyos siya ang ating ituturo na nagbigay ng COVID-19, siya ang nagbigay niyang monkeypox na yan. Tandaan natin, ang Diyos po natin manggagamot. Tama po ba? Siya po ang ipinapakilala na Diyos na nagpapagaling. Pwede ba namang yung Diyos na nagpapagaling, siya rin ang nagbibigay ng sakit? Hello? Yung ating mga viewers, I hope yung atin pong mga pinag-uusapan ngayon ay naiintindihan niyo po. It's high time na tayo po ay magkaroon na po ng pagbalikwas. Magbago na po yung ating pagkakilala sa Diyos. Diyos ng pag-ibig. Tapos siya nagpadala ng salot na COVID-19. Tapos hindi pa tapos ang COVID-19 ito na ang monkeypox. Tapos sumasabay pa yung dengue. Hello. Tapos ito pa ang lindol. Napaka naman natin. Pagka palaging ang Diyos ang ating iisipin. May kamay, may kagagawan sa mga nangyayari po sa ating paligid. Ngayon, so much for that, yung ating nakaraang tinalakay na yan. At gusto ko na pong ipagpatuloy ito nga pong tinatanong sa atin ni Chong. Yung tungkol po sa tamang pagbibigay o pagkakaloob ng mga Kristiyano. Tinatanong din po itong first fruit.
na pagkakaloob. Sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, yun pong first fruits. Yun po yung mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan 3:9. Ito po, basahin natin sa Tagalog, mamaya naman po sa English. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ayan, nabasa natin sa Kawikaan 3:9 yung salitang unang bunga ng lahat mong ani. Sa English po, basahin natin ang Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Ngayon, tinatanong po sa atin ni Chong kung ano po ba yung tinatawag ng Biblia na first fruits o mga unang bunga ng ani. Kung atin pong aalamin sa Biblia, yung sinasabi po rito na balik natin sa Tagalog, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Alin po ba yung tinutukoy dito na sinasabi na pag tayo po gusto nating magparangal sa Diyos, sa pamamagitan po ng ating tinatangkilik, magagawa nating magparangal sa Diyos. At yun nga po yung mga unang bunga ng lahat ng ating mga ani. O basahin natin ang nasa Deuteronomio sa 14:22. Ito po, ito po yung Tagalog, isang salin sa Tagalog, banal na Biblia. Okay? Banal na Biblia po itong babasahin nating salin. 14:22 ng Tagalog na salin, banal na Biblia. Basahin po natin sa 22:23 ng Deuteronomio. Dapat ninyong tiyakin ang ikapo sa lahat ng bunga ng inyong pinunla na kung saan lalabas mula sa bukid taon-taon. Tuloy, dapat kayong kumain sa harapan ni Yahweh ng inyong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin na kanyang maging santuaryo. Ang ikapo ng inyong butil, ng inyong bagong alak, at ng inyong langis, at ang unang anak ng inyong mga hayop, at inyong kawan, upang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Yan. Kung nasundan po natin, mga magulang, mga kaibigan, yung binasa nating talata, 14, 22, 23 ng Deuteronomio, sa salin po na banal na Biblia. Yun po palang binabanggit na mga unang bunga, first fruits, ng lahat ng ani. Ito po pala, yung ikasampung bahagi, ito po pala yung ikapo. Nagkakaintindihan po. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ikasampung bahagi noong lahat ng ating mga ani, yung tithes, 10%, yun po yung first fruits. Nagkakaintindihan po. Ang sabi, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. 3:9 ng Kawikaan.
balikan ko po parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. O ngayon, ano po yung tinutukoy po dito na mga unang bunga ng lahat ng ani? O Deuteronomio 14:23. Ang sabi po, ang ikapo ng inyong butil, ng inyong bagong alak, at ng inyong langis, at ang unang anak ng inyong mga hayop at inyong kawan, nang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Ayan. Yun po, first fruits, mga unang bunga, yun din po yung tinutukoy na ikasampung bahagi ng ani. Nagkakaintindihan po. Sa 14:22, dapat ninyong tiyakin ang ikapo sa lahat ng bunga ng inyong pinunla na kung saan lalabas mula sa bukid taon-taon. Kaya sana itong nagtatanong sa atin na si Chong ay maintindihan niya na yun palang ikapo, ikasampung bahagi, yung tithes, tinatawag din palang first fruits o mga unang bunga yan. Yan po yung ating nabasa sa Biblia. Na kapag sinasabing first fruits, mga unang bunga, yan din po yung tinatawag na ikasampung bahagi or ikapo. O ngayon, tayo po'y magpatuloy dito po sa ating pagtalakay na ginagawa. Kung natatandaan nyo po, yung ating mga nakaraang napag-usapan na rito na may maling konsepto po ang maraming mga tao. Lalo kung kayo po ay nakapakinig sa mga videos ni Brother Eli. Ang kanyang tinuro sa mga nanonood sa kanyang mga videos, ang utos ng Diyos sa panahon ng lubang tipan, pagdating sa pagbibigay, ay ikapo. Tapos, binago na yung utos na yon. At sa bagong tipan, ang utos na po ng Diyos tungkol sa pagbibigay ay kusang loob na pagbibigay. O sa ating mga nakaraang natalakay, mali po yun. Hindi ho totoo yun. Sa panahon pa ng lumang tipan o ng matandang tipan, alam na po na gawin ng mga lingkod ng Diyos ang pagbibigay ng kusang loob. Tama po ba? Alam na nila nang gawin yung pagbibigay ng kusang loob. Yung tabernakula ng kapisanan, toldang tipanan, yung mga kagamitan po doon, kaya po naipundar yung mga kagamitan, naitayo yung toldang tipanan dahil sa pagkukusang loob ng mga Israelita. Amen. Sumobra pa nga sa kinakailangan. Kaya nga, eto na si Moises, sinaway na niya, pinagbawalan na niya ang mga Israelita para wag nang magdala noong mga kusang loob na dinadala tuwing umaga ng mga Israelita. O tapos, yung templo na ipinatayo sa Jerusalem. Ang nagplano si Haring David. Ngayon, ang nag-execute ng pagpapatayo ng templo, si Haring Solomon. Si Haring David, nagbigay siya kusang loob. Yung kanyang mga inipok, mga kayamanan, ginto, pilak, tanso, kusang loob niyang ibinigay para sa pagpapatayo ng templo. Ngayon, nahikayat ng Haring David ang kapisan ng Israel, yung mga pinuno sa Israel, para sumunod sa pagkukusang loob na ginawa ng Haring David. Amen?
Hindi ko na babasahin yung mga talata dahil masyado pong hahaba eh. Ito po ay binabalikan ko na lang. O ngayon, noong yung templo na yan ay nawasa, ano ang ginawa? Yan po'y muling ipinatayo. Paano po muling natayo? Sa pamamagitan pa rin ng usang pagbibigay ng mga Israelita. Kaya kalimutan nyo na po yung maling na ituro sa inyo ni Brad Eli na sa panahon ng matandang tipan, ang alam lang ibigay ng mga nasa matandang tipan yung pag-iikapo at yung pagbibigay ng kusang loob sa bagong tipan na konsepto lang, mali. Nagkakaintindihan po. Ngayon, na pag-aralan din natin na pagdating naman po sa pag-iikapo, dalawang klase pala ang pag-iikapo. May pag-iikapo na mandatory, obligatory. Yun po yung nasa Malakias 3:10. Binabasa po yan ng marami hanggang sa panahon natin ito para yung mga miyembro obligahin sa pagbibigay ng tithes. O ngayon, meron po palang isa pang klase ng pagbibigay ng ikapo. Meron naman po pala voluntary, kusang loob na pagbibigay ng ikapo. Mas nauna po itong kusang loob na pagbibigay ng ikapo kasi ito'y ginawa ni Abraham at ginawa rin ni Jacob. Kusang loob na pagbibigay ng ikapo. Yung kasing mandatory, obligatory tithes, yan po ay lumabas lamang yung utos na yan after 430 years. Pagkalipas po ng 430 years, nakalabas ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. Saka lamang po ibinigay yung utos na yan na mandatory, obligatory tithes. Amen! Tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo kasama po doon sa sa inuutusan na magbigay ng obligatory tithes. Sapagkat yung obligatory tithes, yan po intended para sa Levitical priesthood, sa mga sacerdotes Levitas sa panahon ng Israel. Hebreo 7 at 5. Basahin ko po para ma-refresh tayo. 7:5 ng Hebreo, at katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10% bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Yan po yung sinasabi natin na mandatory, obligatory tithes na after 430 years, lumabas yung utos na yan, ibinigay yung utos na yan. Ang mayroong karapatan na kumuha noong tithes, 10% bahagi. Ito pong mga anak ni Levi na may katungkulang saserdote sa Israel. Ang meron naman pong obligasyon na magbigay ng 10% bahagi, yung 11 angkan ng Israel. Yung 11 kapatid nitong Levi. Kasi nga, nung sila po'y makarating sa promised land, sa lupang pangako, pinaghati-hati po yung lupain. Ito pong Levi, ang kani-Levi, wala silang na parte doon sa lupain ng Kanaan.
Kasi nga sila yung mga saserdote, sila yung mga priest, mga pare, na sila yung nasa templo, nangangasiwa sa paglilingkod sa Diyos. O ngayon, para mayroong ikabuhay, itong mga saserdote, meron silang makain, meron silang para sa kanilang mga pangangailangan, para sila mabuhay, ang Diyos nagbigay ng utos na itong 11 angkan, 11 lipi ng Israel, sila po yung kanilang mga inaani, yung kanilang mga hayop na inaalagaan, matuto po silang magbigay ng tithes o ikasampung bahagi para sa kanilang kapatid na sa angkan ni Levi, yung mga saserdote. Nagkakaintindihan po. O ngayon, tayo mga Kristiyano, hindi tayo kasama diyan. Hindi po tayo kabilang diyan sa binabanggit na yan na sa Hebreo 7:5 kasi pinapakita rito yung mandatory tithes, merong inutusang tumanggap, merong inutusang magbigay. Amen. Ang inutusang tumanggap ng tithes, yung mga saserdotes Levita. Ang inutusan namang magbigay ng mandatory tithes, yung 11 angkan ni Israel. Amen. Kaya, pagka ito po ay binabasa ng mga pastor at ina-apply sa ating mga Pilipino, sa ating mga Kristiyano, ay ano po yan? Nagkakamali po para dito po magbatay yung mga nagtuturo po ng tungkol sa tithes, tungkol sa ikapo. Tayo po bilang mga Kristiyano, kung hindi para sa atin yung mandatory na yan, obligatory tithes na yan, ang para sa atin, yung voluntary tithes. Dahil si Abraham po, ang ating ninuno. Mga binhi tayo ni Abraham. Amen. Tayo pong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Galatia 3:29. Ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ, sila po'y mga binhi din ni Abraham. Basahin ko po sa inyo ang nakasulat. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya, itong pag-iikapo, sa panahon natin ito, tayong mga Kristiyano, kung ang pag-iikapo na ginagawa po natin ay kusang loob, kagaya po ng ginawa ni Abraham, wala naman pong mali, wala naman pong masama sa pagbibigay ng ikapo sa paraang kusang loob. Amen. Ang atin pong hindi sinasang-ayunan, yung mga pastor na pag binasa ang Biblia, babasahin ng Malakias, 3:10, bibigyang diin na yung pagbibigay ng ikapo. Kasi pagka hindi ka nagbibigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Hello? Yung ating mga kaibigang pastor, sana kayo din timbang-timbangin din ninyo yung Malakias 3:8 na yan. Para basahin sa panahong ito at ituro sa mga Kristiyano na pagnanakaw sa Diyos kapag ka hindi mo ibinigay yung iyong tithes, yung iyong ikapo, maliwanag naman po kung sino po ang kinakausap dyan. Ang kinakausap po dyan ay ang Israel. At yan po'y sa panahon ng matandang tipan. Nagkakaintindihan po.
Yung Levitical priesthood, ano po yun, obsolete na. Yun ho'y lumipas na. Pinalitan na po ng pagkasaserdote ng Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Si Jesus Christ, ang kanyang priesthood ay nakapattern sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Si Melchizedek ang saserdote na binigyan ni Abraham ng kusang loob na ikapo. Amen. Mag-amen naman po yung ating mga kasama ngayong gabi. Makita niyo po sana yung sinasabi ko na yan na nasa Biblia. Si Jesus Christ, ang ating dakilang saserdote. Ang kanyang pagkasaserdote, kagaya ng kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Siya po yung saserdote na binigyan ni Abraham ng kusang loob na ikapo. Kaya kung tayo man pong mga Kristiyano, ginagawa ang pagbibigay ng ikapo, kung ito po'y kusang loob, ito po'y ating ipinagkakaloob sa ating dakilang saserdote na siyang ating Panginoong Hesukristo. Amen! Amen po ba? No, ngayon, ang ating pagpapatuloy tungkol po dito sa ikapo. Bakit po ba pwede namang i-practice ng mga Kristiyano yung kusang loob na pagbibigay ng ikapo? Bakit pagka ang mga Kristiyano, kung ito ba yung ating nararamdaman sa ating mga kalooban na dito tayo mag-umpisa, umpisahan natin ang pagbibigay natin, tithes, 10%. Bakit walang mali? Bakit hindi naman tayo gumagawa ng mali, ng labag kung ang mga Kristiyano po'y mag-practice po ng voluntary tithes? Yan po ang ating itutuloy. Time check, 10:00 na po ng gabi. Meron lamang po tayong short video dito. Pagkatapos po ng short video, tayo po'y magpapatuloy dito po sa ating tinatalakay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Catherine Cerrillo. Bale, nagpasama po ako kay Brad August at kay Sis Elsa doon po kay Brother Willie para sa prayer healing po. Kasi po, last year pa po ang dami na pong masakit sa katawan ko na hindi ko na po alam kung ano na po ang nangyayari sa katawan ko. Masakit yung tiyan ko, gilid ko. Tapos, ang ulo ko po, masakit din yung ulo ko. Tapos yung BP ko po, taas baba yung dugo ko. Yung puso ko po, hindi ko maintindihan na sumisikip na parang nahihirapan akong huminga. Ay, nagpa-check up po ako sa doktor. Wala naman daw problema. Napunta na rin ako sa mga manggagamot na yung kasi akala ko baka merong, inisip ko kasi baka merong nagpa sa akin. Ayun. Buti na lang po nakapunta po ako, sumama po ako doon kay Brother Willie. At sa pamamagitan po ni Brother Willie, ayun po, gumanda po yung pakiramdam ko. Sa tulong po ni Lord Jesus, gumanda po yung pakiramdam ko. Agad-agad po yun nung ginawa po yung prayer healing sa akin. Agad-agad po gumanda ang pakiramdam ko. Gumaan yung katawan ko. Hanggang ngayon po, okay na po yung pakiramdam ko. Yung sakit ng ulo nawala po. Yung sakyan, ganun din po. Nakakain na po ako ng maayos. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. At makapunta po ako kay Brother Willie.
Yun po. Maraming salamat. Muli po magandang gabi sa lahat ng mga viewers po natin sa Facebook Live. Sa mga nagtatanong, wala ba tayo sa YouTube Live ngayon? Wala po dahil meron pa rin pong problema sa live streaming ng YouTube. Kaya sa ngayon po ay dito lamang po tayo napapanood sa Facebook Live ng ating mga viewers. August 2, 2022. Martes po ng gabi dito sa Pilipinas. Ang inyo pong napanood na video ay video testimony ni Sister Neneng, Sister Catherine Cerilo. Siya po ay kasama po sa mga tumanggap ng water baptism noong nakaraang linggo, July 31. Binabati po pala natin ang ating anim na bagong mga kapatid na nadagdag sa ating pong pagsasama-sama. Congratulations po sa inyo sa ating anim na bagong kapatid. Meron din pong mga nanggaling po sa ang dating daan, mga naliwanagan ang isip. Sila po ay umalis na sa grupo ni Brad Eli. At sa ngayon po ay kasama na po natin ngayon. Salamat po sa Panginoong Diyos. Okay po, tayo ay magpatuloy dito po sa atin pong tinatalakay. Yung pag-iika po, gusto ko lang pong ito liwanagin kasi isa po ito sa paninira na ginamit ni Brad Eli noong araw sa akin, noong 2010. Para po ako wag nang panoorin, wag na akong pakinggan ng mga miyembro sa grupo ni Brad Eli. Si Brad Eli po, ganun yun ilalagay niya yung salita sa bibig ko na hindi ko naman sinabi. Yun po yung hindi maganda na nakita ko kay Brad Eli nung nabubuhay. Hindi ko naman sinabi, palilitawin niya, patutunugin niya na sinabi ko. Kagaya nung tungkol sa yung tinuro ko raw na yun daw ating mga alagang hayop dito sa lupa, pagka namatay, mapupunta sa langit, makakasama natin sa langit. Hindi ko sinabi yun. Wala akong ganung turo na yung mga pets natin, mga alagang hayop, pagka namatay, mapupunta sa langit at makakasama natin sa langit. Wala akong ganung tinuro. Gawa-gawa lang ni Brad Eli yun. Kasi tutol si Brad Eli doon sa turo na ating pinapahayag na may mga hayop sa langit. Pero hindi ko sinabi na yung mga hayop sa langit, ito yung mga alaga nating pets, mga alagang hayop dito sa lupa. Wala akong ganun pagtuturo. Para makapanira lang si Brad Eli at mauto yung mga fanatics. Ayon, yan ikang Willie Santiago na yan. Tinan nyo ikakalokohang tinuturo. Yung daw ating mga alagang hayop dito sa lupa, pagka namatay,
mapupunta sa langit at makakasama natin doon, Sister Los, yung kanyang kakuntsaba. Opo, Brad Eli. Ayun. Ayun ang nangyari ho doon eh. Hindi ko naman sinabi, hindi ko naman itinuro, pinapalitaw, sinabi ko, itinuro ko. Ngayon, pagdating po sa pag-iika po, ganyan din ang ginawa ni Brad Eli sa akin noong 2010. O, tingnan nyo ikayang si Willie Santiago. Diyan ba kayo sasama? Ngayon tinuturo niya yung ika po. May ika po na rin yan ngayon. Sabi ni Brad Eli. Ito naman ho, 2010 pa, meron na rin ako mga videos, kaya lang pinabura nga nila, pinatanggal nila 2010 pa, sinabi ko na, mayroong pag-ika po, kusang loob. Hindi yan, hindi yan labag, hindi yan mali kung gawin ng Kristiyano. Kusang loob na pag-iika po. Ako po, pagka ang pag-iika po ay ginagawang mandatory, obligatory, at may pananakot pa sa mga miyembro, doon ako hindi sumasang-ayon. Doon ako tutol. Alam yan ng mga pastor, ng mga kaibigan natin. Sabi ko sa ating mga kaibigang pastor, kaya kayo kapon nasisingitan ni Brad Eli nung araw kasi umaatras kayo sa Malakyas, 3 Gs. Yung kako Malakyas, 3 Gs sa matandang tipan yan. Dimento ka po ang Biblia ninyo. Hindi pa ang Biblia, ano pa? Meron pong pagitan ang matandang tipan, tapos ang bagong tipan. Yung Malakyas, yan po yung huling aklat ng matandang tipan, yung Malakyas, para yan sa Israel. Yung bagong tipan, yan ang para sa ating mga Kristiyano. Amen. Amen po ba? Dapat ganun Pagka ang Biblia binabasa, tinan mo agad para kanino ba yung mga aklat dyan na binabasa mo. Pagka sa mga aklat ng matandang tipan, yan po ay para sa Israel yan. Ngayon, yun namang mga aklat sa bagong tipan, para sa ating mga Kristiyano yan. Brother Willie, sabi mo, pagka mga aklat ng matandang tipan para sa Israel, tama. Bakit, Brother Willie, ang binasa mong kusang loob na pag-iika po? Yung kay Abraham, yung kay Jacob. Brother Willie, sa matandang tipan mo binasa yung mga aklat? Oo, binasa ko. Pero hindi ko itinuro utos. Hello? Ang tinututulan ko, yung mga pastor na kumukuha ng turo, ng doktrina, inuutos sa mga Kristiyano. Doon ako tutol. Nakukuha ng turo, tapos palilitawin nilang batas or utos. Ako, ginamit ko yung kay Abraham, kay Jacob, na kusang loob na pag-iika po, hindi ko naman yan itinuro bilang utos. Ito po, kinuha ko bilang giya, bilang guide. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung naintindihan po yung aking sinasabi? Kasi may mga desperado po na ako gustong tutulan. Yan si Willie Santiago. Sabi niya, pagka daw mga aklat sa matandang tipan para sa Israel. Pagka naman mga aklat sa bagong tipan para sa Kristiyano. Siya tinuro niya kusang loob na pag-iika po. Ginamit niya si Abraham, ginamit niya si Jacob. Talaga ginamit ko bilang referensya. Pero hindi ko ginamit bilang doktrina na mandatory. Hello?
Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook Live? 36 na ang nasa Facebook Live. O, hindi niyo po ako pwedeng balikan. Ang sinasabi kong mali, pastor, nasa Bagong Tipan, pupunta sa mga aklat ng Matandang Tipan, kagaya sa Malakias, ituturo yung pag-iikapo, mandatory, obligatory tithes. Tapos may pananakot pa na nagnanakaw ka sa Diyos. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, eto, sumusumpain ka ng Diyos. Doon ako tumututol. Pero, gamitin natin ang mga aklat ng Matandang Tipan bilang giya, bilang referensya, para magturo sa mga Kristyano. Walang mali doon. Bakit? O basahin natin. Sa isang talata ng ikalawang Timoteo 3 at 16, ito po ang ating mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, tandaan natin, yung binabanggit po ritong lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, ito po yung available noong panahon ng mga unang Kristiyano. Yan nga po yung mga aklat sa Matandang Tipan. Kumpleto na po ang mga books ng Old Testament. Maliwanag po ba? Kumpleto na po yung mga aklat ng Matandang Tipan. Kaya ito po yung binabanggit ng Apostol Pablo kay Timoteo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayan po ang sinasabi natin. Hindi naman natin pwedeng baliwalain, itapon sa basurahan ang mga aklat ng Matandang Tipan. Nagkakaintindihan po. Ang ipinapatapon ko po sa basurahan, yung mga natutunan yung maling turo kay Brad Ele. Yung mga fanatics, itapon sa basurahan, yung mga natutunan nyo kay Brad Eli. Kasi Brad Eli, mixed up. Siya mismo nalilito. Ewan ko lang kung nalilito o sinasadya ni Brad Eli. Bakit po? Si Brad Eli, nandiyan yung mga video niya. Tatanungin si Brad Eli, yun hubang pangingilin ng Sabat ay dapat pang gawin ng mga Kristiyano. Sasabihin ni Brad Eli, ang Sabat, para yan sa Israel, sa mga naalipin. Hindi naman tayo naalipin. Sa Ehipto, ba tayo mangingilin ng Sabat? Di ba yan ang sagot ni Brad Eli? Yung pangingilin ng Sabat para sa mga naalipin sa Ehipto. Yung mga Israelita yan. Brad Eli, yun ho bang bawal kumain ng baboy? Yun ho ba'y para sa mga Kristiyano? Sabi ni Brad Eli, yung pinagbawalang kumain ng baboy, mga Israelita yan. Hindi kasama mga Kristiyano dyan. Yan. Tapos, Brad Eli, yun hubang iikapo. Yan hubay dapat pang gawin ng mga Kristiyano. Sabi ni Brad Eli, yung pag-iikapo, ang inuutosang magbigay, yung 11 lipi ng Israel. Tapos, ang inutusan naman tumanggap, yung ang kanilebi na mga saserdote. Tama si Brad Eli dun. Okay sa akin yun. Okay. Alam ni Brad Eli ituro yung para sa Israel. Kaya lang ang napansin ko po na mga sablay ni Brad Eli na ewan ko kung ako lang nakapansin. Didiwang ng bagong taon ng grupo ni Brad Eli,
Ewan ko lang kung si Brad August, sila Sister Elsa. Napansin po yung napansin ko. Hindi ba ang grupo ni Brad Eli hindi sumasabay sa pagbabagong taon? Yung selebrasyon ng bagong taon na January 1? Di ba buong pagmamalaki na sinasabi ni Brad Eli, sila January 1 ng kanilang New Year, tayo hindi. Buwan ng Abril. Tama po. O ano ang batayan ni Brad Eli para mag-celebrate ng bagong taon sa buwan ng Abril? Ang pupuntahan ho ni Brad Eli, yung nasa Exodo, Kapitulo 12. O tingnan niyo po yung sinasabi ko na si Brad Eli, hindi consistent. Ito po 12 ng Exodo. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Ayan, pag binasa ni Brad Eli, kaya tayo mga kapatid, ang ating selebrasyon ng bagong taon, hindi yung kagaya dyan sa marami na Enero. Tayo buwan ng Abril. Kasi yung buwan ng Abril, yan ang katumbas ng Nisan or Abib sa Hebrew calendar. Tama po ba? Brother August, pwede ho ba kayong mag-react dyan? Ayan, sumagot na, opo, Nisan po ang tawag. Ngayon ang punto ko ganito. Bakit pagdating dito sa pagdiriwang ng bagong taon, si Brad Eli kumuha ng turo, kumuha ng doktrina, dito po sa Exodo 12 at 2, at ina-apply sa kanilang pagsasama-sama. Samantala ang kausap dito ng Diyos, hindi naman si Brad Eli. Hindi naman ang grupo ni Brad Eli. Sino kausap? O itaas natin, 12:1 ng Exodo hanggang 2. At ang Panginooy nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, tuloy ang basa, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. O paano naman napasama yung grupo ni Brad Eli dyan? Na kaya sila hinihintay nila ang buwan ng Abril dahil yun daw po ang katumbas ng Nisan sa kalendaryo ng mga Ebreo. Hebrew calendar. Yun na sinasabi ko po na napaglaruan ni Brad Eli ang marami. Napaikot ni Brad Eli, natsubibo ni Brad Eli ang marami. Na napaniwala ni Brad Eli sa kanya. Yun yung sinasabi kong hindi consistent. May pagkakataon, alam ni Brad Eli ituro para yan sa Israel, hindi para sa mga Kristiyano. Bakit naman pagdating dito po sa selebrasyon ng bagong taon, si Brad Eli nakisakay, nakiangkas dyan po sa binabanggit na yan sa Exodo 12:1-2. Yung nagre-record dito sa Apalit, Pampanga, sabihin niyo sa kuya ninyo, total, marami siyang ginagawang pagbabago. Bitawan niya yung natutunan niyang mali na yan kay Brad Eli na meron kayong selebrasyon ng bagong taon, buwan ng Abril. Dahil yung buwan ng Abril, yan ang katumbas ng Nisan sa kalendaryo ng mga Ebreo. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Hindi niyo ako pwedeng mapuntusan Ang tungkol sa kusang loob na pag-iika po, kahit binasa ko po yan sa mga aklat ng matandang tipan, yun po ay kinuha natin bilang
guidance, bilang giya. Ha? At hindi ko naman po ito itinuturo na na mandatory, obligatory. Ang sinasabi ko, pwede tayong matuto sa mga halimbawang ipinakita sa atin na kusang loob na pagbibigay ng ikapo ni na Abraham at Jacob. Amen. Pwede po bang mag-amen ang ating mga kasama dito po sa Facebook Live? 41 ang nasa Facebook Live. Salamat po dito sa mga kasama po natin ngayong gabi. Maliwanag na po ba sa inyo pagdating po sa pagbibigay? Kusang loob. Gawin natin yung kusang loob na pagbibigay. Kung yan man po ay tithing o pag-iikapo, wala namang mali na magbigay ng ikapo kung kusang loob na ginagawa ang mga Kristiyano. Ngayon, bakit po ba yung pag-iikapo? Kung gawin po natin yan, na kusang loob nating ipagkaloob, wala po tayong maling ginagawa. Ano ba ang gamit ng pagbibigay ng ikapo sa panahon ng matandang tipan? Ano ba ang naging papel sa pag-aaral natin sa Biblia? Ano ba yung nakikita nating mabuting na idulot, nagawa ng pag-iikapo ng mga Israelita nung una? O basahin natin. Sa 14:23 ng Deuteronomio, sa Tagalog at English, basahin po natin. 14:23, Deuteronomio. Sa Tagalog po muna, dapat kayong kumain sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin na kanyang maging santuaryo. Ang ikapo ng inyong buti at ng inyong bagong alak at ng inyong langis at ang unang anak ng inyong mga hayop at inyong kawan nang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Sa binasa nating talata, mga magulang at mga kaibigan, ang mga Israelita pala, kaya pala ang Diyos tinuruan sila na magbigay ng ikapo para po sa anong kadahilanan. Ang sabi po rito nang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Sa English po, basahin natin yung salin sa English. Sa ISV, International Standard Version, ISV. Then, in the presence of the Lord your God, in the place where He'll choose to establish His name, you may consume the tithe of your grain, your new wine, your oil, and the firstborn of your livestock and flock, so that you learn to revere the Lord your God all your life. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, ano po yung mabuting nagawa na ang mga Israelita po ay natuto po ng pagbibigay ng ikapo? Kung ating pag-aaralan, yung pagbibigay ng ikapo, diyan po pala inumpisahan ng Diyos para maturuan itong mga Israelita ng pagpaparangal sa Diyos. Na-train ang mga Israelita na
unahin nila ang Diyos. Maging pangunahin sa kanila ang Diyos. Kasi para nga sa Diyos yung yung ikasampung bahagi. Tama po ba? Dito inumpisahan ng Diyos na turuan sila pagdating sa pagbibigay. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan yung punto na yan? Para matuto ng pagbibigay sa Diyos ang mga Israelita, ito yung utos na pag-iikapo. Sabi, so that you learn to revere the Lord your God all your life. Sa Tagalog, yung sali sa Tagalog, nang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Dito po dapat tayo matuto, mga magulang at mga kaibigan. Ang Diyos po, inumpisahan niyang turuan ang mga Israelita pagdating sa pagbibigay. Inumpisahan niya po sa pag-iikapo. Kumbaga, ang tithes, yan po yung training wheel. Training wheel. Sino po sa inyo nag-aral? Sino po sa inyo ang marunong sumakay sa bisikleta, sa bicycle? Hindi po ba pag ikaw ay baguhan na sumasakay sa bisikleta, nag-aaral kang sumakay sa bisikleta, hindi po ba yung bisiklete mayroong dalawang maliit na gulong sa likod ng gulong? Tama po ba? Baka meron tayong maipakitang visual aid, mas maganda. Ako po, noong mag-aral magbisikleta, bumili po yung tatay namin, yung daddy namin ng bisikleta. 5 kaming magkakapatid. 4 na lalaki, 1 babae. Yan, pakita natin. Excited kaming mga magkakapatid na masakyan yung bisiklete. Ito po, yung sinasabi kong training wheel. Meron pong 2 maliit na gulong na nakalagay dyan. Hindi ka pa kasi marunong magbalansi. Tama po. Pagka ikaw ay bago ka pa lang sumakay sa bisikleta, hindi ka pa sanay mag-balance. Tutumba ka. Pagka ikaw ay nakakiling sa kanan o sa kaliwa, babagsak. Tutumba ka dyan. Ngayon, para masanay tayong magbalanse, iyan muna, nilagyan po ng 2 gulong sa magkabila, magkabilang side. Pagka ikaw ay nag-aaral pa lang magbisikleta, ayan, meron pong ganyan, training wheel. Diyan ka inumpisahan para matutong magbisikleta. Tama po? Ngayon, pagka marunong ka ng magbisikleta, marunong ka ng magbalanse, hindi ba tinatanggal na po yan? Inaalis na po yan. Tama po? May kausap po ba si Brad Willie? I hope naiintindihan niyo po yung nakikita niyo pong visual aid natin. Dumaan po kaming mga magkakapatid dyan. Ako po, natatandaan ko parang nung matuto po akong magbisikleta, na marunong na po yung iba kong mga kapatid. Nung araw ho kasi, wala akong hilig sa mga ganyan. Kahit nga po sa pagmamaneho ng sasakyan, meron kaming kotse nung araw. Alam niyo po, ako yung pinakahuling nag-aral hindi ko ho kasi talaga hilig yung mag-drive, yung magmaneho. Naobliga lang akong mag-aral mag-drive noong meron na po akong pinalalaki na anak.
Kasi maliit pa yung aking pinalalaking anak. Binata pa po kasi ko, meron na po akong palaki eh. Meron akong adopted son. Noong baby pa yun dadalhin sa pedya, magta-tricycle, o kaya mag-jeep. Nakita ko po na kailangan pala mag-aral na akong magmaneho. Kaya ako po natuto magmaneho sa Apalit, Pampanga. Kaya hindi ko makalimutan ng Apalit, Pampanga kasi diyan ako tumira. Pinatira ako ni Brad Eli dyan. Tapos yun nga, ang una kong sasakyan na ginamit, yung owner, doon ako nag-practice magmaneho. Ngayon, ang punto ko po ganito, sa pagbibisikleta, balik tayo sa bisikleta, hindi ka pa sanay magbalanse. Kailangan merong sa bisikleta, may dalawang gulong na maliit para ikaw ay matutong magbalanse. Ngayon, pag marunong ka na magbalanse, aalisin na po yung dalawang maliit na gulong na yun sa bisikleta. Ano po punto rito ni Brother Willie? Ang mga Israelita, kaya natuto ng pagbibigay para sa Diyos. Para ang Diyos ay kanilang matutunang parangalan. Inumpisahan sila ng Diyos, turuan na mag-ikapo. Amen. Mag-amen naman yung mga naintindihan. Ang pagbibigay ng tithes, pagbibigay ng ikapo, yan po ang pinaka-flooring. Flooring, hindi yan ang ceiling. Flooring lang yan. Yan po ang pinaka-starting point. Amen po ba? Amen po ba? Sana yung ating mga kaibigang pastor, pag-aralan tong aking sineshare na ito. Para hindi na kayo masingitan pa ni Brad Eli. Kasi aminado naman po yung mga pastor na mga naging kaibigan ko noong mamit nila ako Brother Willie, alam mo ba, noong panahon magkasama kayo ni Brad Eli, ang daming nalaga sa amin na mga miyembro. Sabi sa akin ng mga kaibigang pastor. Kasi talagang noong nasa radyo, telebisyon kayo, napakahirap yung banggain ni Brad Eli. Kaya nga, kami mga pastor nag-aral din nagbasa na rin ng Biblia kasi nabulabog kami ni Brad Eli. Nabulabog yung kami ni Brad Eli nung araw. Kasi nga nakakasingit si Brad Eli lalo pagdating sa usapang ikapo. Diyan sila nasisingitan ni Brad Eli dahil nga itong mga pastor natuto lang naman sa mga nanggaling sa abroad. Ikapo, tithes. Yan ang laging binibigyan ng diin. Eto, nasingitan ni Brad Eli na yung Levitical priesthood, yan ay lumipas na yan. Obsolete na yan. At Israel ang inuobliga na magbigay ng ikapo, mga Israelita, hindi mga Pilipino. Kaya marami talagang mga nalagas na mga miyembro sa born again. Kasi sabi ni Brad Eli, dito sa amin, walang ikapo dito. Kusang loob lamang po ang pagbibigay dito. Pag umaten po kayo ng aming pagdodoktrina, matututunan niyo po yung kusang loob na pagbibigay. Walang pilitan. Yun ang panghikayat ni Brad Eli. Dito po, hindi ka tututukan dito. Ayan. Hindi ka pipilitin. Wala pong sapilitan. Kusang loob po. At dalawa lang po ang pagbibigay dito sa amin. Yun pong pag-araw ng linggo at pagka may pasalamat. Hello! Yan pa rin yung nasa video ni Brad Eli. Yung kusang loob daw. Ngayon, hindi ho totoo yun. Dahil pag miyembro ka na, mararanasan mo na po yung marami pong mga hinihingi dyan. Noong nakaraan
Nakausap ko po ito sila Brother Ogo, Sister Elsa. Alam nila yung talagang paikot na ang dami talagang hindi tinuro, sinabi sa doktrina, pag hindi ka pa miyembro, pag miyembro ka na, doon ka na mabubulaga. Ang matutuklasan mo? Walang ikapo sa grupo ni Brad Eli. Bakit? Kasi ayaw ni Brad Eli ng ikapo. Ang gusto ni Brad Eli, lahat na po. Lahat na po ang gustong makuha ni Brad Eli. Hindi siya kontento sa ikapo. Lahat na po. O kaya naman, ano nangyari? Yung mga ministro natuto ng pagsasamantala. Dito rin sa mga leader. Nabalitaan ko yung mga ministro sa Australia, yung mag-partner. Sina Efren at Resti. Naku, mga milyonaryo na. Hello! Yung mga berdugo, ang tawag ng mga miyembro, mga berdugo po itong mga to sinabayan yung mga leader, si Brad Eli, yung kuya, ng pagpapayaman. Kilala ko naman kako yung mga berdugo na yan Yung kakong isa dyan karpintero, dyan sa Pampanga. Yung isa naman dyan nangungulekta lang dyan ng tolpi, dyan sa highway, nung araw. Kaya sabi ko, kasi yun ang nakita sa mga leader Kani-kanya na silang mga ministro. Kani-kanya subi nangyari. Kaya ang kaawa-awa yung mga miyembro. Naalala ko nung araw mayroong MIC sa Davao, yung Tobias. Naku dumilihensya rin yun sa mga taga Davao Kaya yung Brother Boy Kumandaw presidente ng divisyon ng Davao nung araw nakaaway ni Tobias Bakit? Nabisto yung yung ginawa dahil magpapasalamat sa Davao, nagpunta kami doon nila Brad Eli. Sabi noong Tobias, mga kapatid, darating si Brad Eli, may mga kasama, maganda umupa tayo ng hotel para doon sila tumuloy. Hindi naman kami tumuloy sa hotel. Ayaw ni Brad Eli. Doon na lang kami sa coordinating center tumuloy. Yung iba namin mga kasama ang tumuloy dun sa mga kwarto ng hotel. Kami nagtiis dun sa coordinating center. O ngayon, nangutang ng kalahating milyong piso itong mga opisyalis ng Davao. Dahil yun ang nung Tobias Aba, noong nakapangutang sila ng kalahating milyon. Aba, noong makaalis na po kami ng Davao, noong nag-meeting na uli itong mga opisyalis ng Davao, pati yung si Tobias, yung MIC, sabi nung Tobias, mga kapatid, ang atin pong inutang, hindi po kalahating milyon. Ginawa po nating 1 bilyon. Nagtaka yung mga opisyalis, bakit po naging 1 bilyon? Kalahating milyon lang naman po yung napagkasunduan. Kasi nagpasobra na ako dahil naisip ko na baka tayo kapusin sa mga ihahandang pagkain. Tapos siyempre, pag alis ni Brad Eli, meron tayo ding ipapauwi sa kanya, yung kahit yung gastusin ni Brad Eli para naman maibalik natin sa kanya. Kaya 1 milyon na po kapatid ang ating inutang. Nako doon na nagkaroon ng katitisoran ng mga miyembro, pati yung presidente ng divisyon, si Brother Boy. Nakarating po sa akin yun. Brother Billy, alam mo ba, kami pinanghihinaan ng loob dito Kinento sa akin yung pangyayari. 1 milyon, Brother Billy, ang naging utang namin. Tapos makita-kita namin ni Brother Billy, yung aming MIC rito,
may bagong adventure na kinuha na sasakyan. Sabi ko, yun nahuka ko yung karagdagan pang kalahating milyon. Kita ko po yung galawan ng mga MIC nung araw eh. Kung paano sila didiskarte, sinabayan nila yung ginawa ng mga leader. Nakita niyo naman, namatay si Brad Eli. Yung mga ari-arian, di ba? $1,000,000 ang halaga. Yung mansyon, yung mga sasakyan, yung mga alahas. O, kanino napunta? Sa iglesia ba? Hindi. Meron pang kasulatan na pinapakita, di ba, na lahat ng pag-aari na nakapangalan kay Brad Eli, ililipat sa iglesia. O, bakit yung mansyon sa Brazil? Naging pagmamay-ari ng private nurse. Di ba ba kayo nag-iisip? Kaya nga ayaw magpatanong sa inyo ng inyong kuya kasi alam niya, itatanong sa kanya yon, Kuya, ano ba resa-resa dyan sa mansyon sa Brazil? Bakit si private nurse ang namumunini? Ba't nakapwesto ron? Ano ba ang kanyang pinakahawakang legal na dokumento? At siya ang naging tagapagmana ni Brad Eli sa mansyon. Yung mga sasakyan doon. Yung mga alahas, ba't sa kanya napunta? O kaya nga ayaw magpatanong ng inyong kuya. Alam niyang matatanong siya tungkol dyan. O yan ang sinasabi natin, Ayan, nilumpo at kinuba ang mga taga-Australia noong mag-partner. Alam ko nga po ay may sarili silang dyan mga property na, hindi naman sa iglesia. Talagang tinrabaho kayo noong mag-partner na yan. Alam ko talagang sa Australia talaga maraming pinahirapan yung kilala ko po yung mga yan. Dating karpintero, yung isa naman dating collector, teller, dyan po sa toll gate. Pero ngayon mga naging milyonaryo na po. Kasi yun ang kanilang nakitang ginawa ng kanilang mga leader. O ngayon, I hope yung ating mga taga-subaybay ngayong gabi, naunawaan natin, ano ba ang nagawa noong tithes, yung tithing, pagbibigay ng ikapo sa mga Israelita. Diyan sila po inumpisahan ng Diyos, i-train, turuan, para matuto sila ng pagbibigay. Diyan po nag-umpisa sa pagbibigay ng ikapo. O ngayon, noong masanay na po ang mga Israelita na magbigay ng ikapo na yan ay para sa Diyos, yung ikasampung bahagi, ito po, natuto na ang mga Israelita na magbigay ng kusang loob na pagbibigay. Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan niyan. Kaya nga kung babalikan natin, tabernakulo ng kapisanan, toldang tipanan, mga kagamitan, papaano po yan na ipundar? Dahil sa pagkukusang loob, pagkukusang pagbibigay ng mga Israelita. Yung templo na ipatayo sa kusang loob na pagbibigay. Paano nangyari yun? Kasi inumpisahan sila ng Diyos, turo ang magbigay sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Amen. Amen po ba? Kaya itong ating mga kapatid, gusto po ninyo talagang matutunan yung tamang pagbibigay. Hindi umpisahan nyo po. Kusang loob nyong gawin. Kusang loob ang sinasabi ko, hindi ko po sinasabing ito ang dapat. Subukan nyo po kasi ang Diyos naman po ay meron naman po siyang sinabing ganito Malakias, 3 Gs. Basahin ko man po sa inyong Malakias 3 Gs. Again,
ito po ay bilang guide. Guide lang po. Pag binasa ko po ito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Binabasa ko po ito sa inyo bilang giya, bilang guide. Ano sabi ng Diyos sa Israel? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Payag pala ang Diyos. Sa Israel pa, payag ang Diyos na siya subukin sa bagay na ito. Payag ang Diyos na siya subukin diyan po sa pagbibigay ng ikapo. Amen? Sa magandang balita Biblia, tingnan po natin ang nakasulat kung pareho ba. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Parehas po pala ang pagkakasalin. Ang Diyos pumapayag na siya subukin sa bagay na ito. Dito lamang siya payag, subukin. Diyan po sa pagbibigay ng ikapo. Basahin natin ang Biblia. Ang nakasulat, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Mateo 4:7, magandang balita Biblia. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi ho magkakontra yan. Yung dalawang talatang binasa natin. Yung Malakias 3:10, ang Diyos mismo nagsasabi, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Dito lang pumapayag ang Diyos na siya ating subukin. Amen. Pero sa ibang mga bagay, wag mo siya susubukin. Sabi ng Panginoong Hesukristo balikan natin, 4:7. Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kasi tinutokso ni Satanas ang Panginoong Hesukristo Tinutokso na siya magpatihulog. Alalayan ka naman ng mga anghel. Tama po. Kaya sumagot ang Panginoong Hesukristo, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya hindi ho magkakontra yung dalawang talatang binasa natin. Pagdating sa Malakias 3:10, ang usapan dyan, yung pagbibigay ng ikapo. Payag ang Diyos, subukin natin siya. Ano ang pangako ng Diyos? Balikan natin yung talata. 3:10 ng Malakias, magandang balita Biblia. Sabi ng Diyos, subukin ninyo ako ngayon. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ng mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya yung palang pagbibigay ng ikapo ng mga Israelita, kung ginagawa nila yung pagbibigay, ito ang pangako naman ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala. Ito po'y giya nating mga Kristiyano. Meron palang pagpapala na ipinangako ang Diyos kapag ginagawa po natin yung pagbibigay ng para sa Panginoong Diyos. Yun nga po yung tithes. Yun nga po yung ikapo. Kusang loob kung gawin ng mga Kristiyano, ang resulta po, yung pagpapala na ipinangako ng Panginoong Diyos. Ngayon, ano po ba yung
masaganang pagpapala na yan na binabanggit. Yan ho ba'y material na pagpapala? Spiritual na pagpapala? Yan ang ating itutuloy kung loloobin ng Panginoon sa Huwebes, August 4, kung loloobin ng Panginoon. Sana yung ating mga kasama dito po sa ating Bible study ito, magpatuloy po kayo sa inyong panonood at pakikinig. Okay po? Ang ating mga prayer request, bigyan po natin ng pagkakataon bago po tayo tuluyang magtapos. Ito po ay para kay Tomas Gabriel Nabasca, lubusang gumaling sa dengue. Okay po. Maipag-pray natin si Tomas Gabriel sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ang dengue ay umalis sa katawan ni Tomas Gabriel Nabasca sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang lubusang kagalingan sa buong katawan ni Tomas Gabriel Nabasca. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, next na prayer request. Bigyan po natin ng pagkakataon. Muli po, ito ay galing kay Leonor Nahera. Para kay Wela Macalino. Mild scoliosis infection sa lungs. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan na umalis sa katawan ni Wela Macalino, mild scoliosis at infection sa lungs. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa buong katawan ni Wela Macalino. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Jesus Christ. Amen. Sige po, bago po tayo tuluyang magtapos sa programa, sumabay na lamang po ang mga nasa Facebook Live sa pagtataas ng inyong mga kanang kamay sa pananampalataya po ay ating utusan. Sa pananampalataya kay Jesus Christ, utusan po natin umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, yang mga sakit at mga karamdaman na yan. Kayo na po magbanggit kung anong pangalan ng sakit na yan. Diabetes, yan ho ba ay hypertension, yan ho ba ay COVID-19, dengue, monkeypox, kung ano man pong pangalan ng sakit, kayo na po magsabi. Okay po? Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob, kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng mga sumabay po sa ating commanding prayer, kung pwede po kayo magbalita dito po sa programa, magbigay tayo ng testimony sa ating Panginoong Hesukristo sa kagalingang ipinagkaloob sa atin. Gradual healing or instant healing. Pagpasalamat po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo matulog ngayong gabi, ang ating palaging bilin, palagi po tayong manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pagising naman po sa umaga, yun pa rin po ang ating gagawin, uunahing gawin. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night! God bless po sa ating lahat.